niya daw. Tapos nung 5 months siya, nagdugo yung tenga niya. Baka daw isa yun sa naging cause. Masakit po bilang magulang. Mahirap tanggapin kasi first child, tapos nagkaganto pa. Nung first time po niya makasuot ng hearing aid, nag-react po siya. Parang ugong pa lang yung narinig niya. Nung katagalan, ayaw niya kasi daw, masakit daw po sa tenga. Si Gian, mas piniling mag-sign language. Nakaka-cope naman po siya sa ganun. Hanggang nabalitaan ni Edna ang tungkol sa grupo ng manghihilot. Nagka-interest po ako. Baka yung anak ko makarinig pagka dinala ko doon. Bingi since birth. 15 years. At halos napipi si Edna nung sa kalagitnaan ng panghilot daw kay Gian, bigla itong nakarinig. May tumunog daw. Kahit siya nag-react siya, nagulat siya na may narinig siya. Yung reaction niya, priceless eh. Nagugulat siya. Narinig niya yung boses niya. Nangilid talaga luha namin mag-asawa. No? Mas lalo kami nagtuwa. Nung nag-react siya doon sa kabilang tenga niya, 100% ako naniniwala. Yung facial reaction niya lagi ang naging basihan ng magulang tsaka namin. Dati kasi pag sinisigawan siya sa tenga, walang nangyayari. Si Philip, isa lang sa 25 manghihilot ng isang healing alternative group na itinatag nina Joseph, Johnson at Mariano, ang Hilot Biomechanics. Hindi lang muscles ang inaayos natin, yung mechanics of movement. Ang isa sa mga founder ng grupo na si Joseph, dating electrical engineer sa Saudi Arabia, na ang hilig daw magsaliksik tungkol sa hilot. Self-taught ako. I do corrections on myself bago ko i-apply sa ibang tao. Kalaunan, dinala niya ang istilong ito ng panghihilot sa Pilipinas, kung saan naging kliyente niya sina Johnson at Mariano. Sige, subukan nga namin. Saka namin nakikita kung ano yung mga kaya niyang gawin. Hanggang sina Johnson at Mariano, pinag-aralan na rin ang estilo ng paggagamot ni Joseph. Nanonood kami kay engineer, tinatanong namin siya through observation. Mga 5 years bago kami humawak talaga ng mga kliyente. Kalaunan, binuo nila ang kanilang grupo sa Dao, Pampanga. Registered business siya under ng DTI. License po kami ng DOH under PITA. Hanggang naging pasyente nga nila si Gian. Yung nabibingi, may humugong yung tenga, nagkakaroon ng dislocation yung panga. Maybe around 40-50% ganyan. May mga method kami dyan paano pag-aalay niyan. Once you hear that, you're good. Nawawala lang sa pwesto. Not totally 100% though. It differs from case-to-case basis. Gayahin mo ako. Nagugulat siya. Narinig niya yung boses niya. So, naka-3 sessions ako dun sa bata. Unang beses makarinig ng bata ng patak ng ulan. Kaya awa naman ng Diyos, nung pangatlo, nakarinig. Narinig niya yung boses niya. Ngayon, nakakarinig na ako, nakaka-communicate na ako. Nag-umpisa kami ng libre. Tumanggap na rin kami ng payment later on. Until the time, sinabi namin, kailangan namin magbuwis. Ang ibinabayad sa kanila mula 1,500 to 3,500 pesos kada session. 2007. Dito po narinig nyo. Oo, naririnig ko na. Dito. Kanina wala. Wala kanina. At bilang patunay na hindi sila nambobotol, meron silang no hear, no pay policy. Wala talaga siya dati? Isa pa sa kanilang pasyente, ang tiga-antipolo na si Marie Joy, na halos nawala raw ang pandinig matapos operahan ang bukol na tumubo sa kanyang mukha noong siya'y 18 anyos. Nabuhay po ako pero ang kapalit naman pala nun pagkawala ng pandinig ko. Kaya si Marie Joy nahirapang makapaghanap buhay. Pabili! Pabili! Ay, may bumibili! Ay! Kung ano man ang gusto nilang ibilhin kasi nahirapan talaga ang asawa ko pagkikipag-communicate siya o bibilhin nila so pinapasulat ko na lang. Si Marie Joy sumubok magpahilot kina Johnson at Mariano. So, nabingi kayo. Simula po noon, hindi na po At matapos siyang hilutin, Ngayon, kamusta ngayon?
Po. Ngayon, Po, medyo lumakas ng konti. yung dati po talaga wala po. Mayroon na rin pong konti. Dati po talaga kahit nandito po o nandyan, wala po talaga akong marinig. Kaya masayang masaya po ako.